Pudidimino 5. Fish on. Fish on ulit. Na-set up ako. Fish on. Fish on. Oops, fish on. Fish on mga master. Oops, fish on na naman. Aba. Aba. Oops. Uy, malaki ah. Malaki mga master. Malaki to ah. Good morning na naman sa inyong lahat mga master. Fishing ulit tayo, syempre. Habang hindi pa masyadong malakas yung hangin. Habang hindi pa masyadong lumalakas yung hangin. So ayan yung gagamitin nating setup, ultralight setup mga master. Itong ating good catch na Nonico. Tapos yung ating Shimano Sahara. Ating reel, yan ah. Pulled with 6 pounds na braid. So ayan mga master, ito po yung gagamitan ng ating lure. Yan. Pudidimino 5 grams. Yan, try tayo. First cast. Labas na yung spool natin. Grabe, kaikli na ng line. Siguro na sa ano na lang ito, sa 50 meters na lang. Baka wala na nga mga master. Haba din nung pinutol nung haba din nung naputol nung isda nakaraan na nagsirit sa lure ay sa spapper natin. Baba din yung kinuha. Fish on. Fish on mga master. Sigaras. Alright. Yan mga master, may nagparamdam na sigaras. Pakawalan natin. Bye bye. Fish on. Fish on ulit. Fish on ulit. Fish on ulit. Oops, huwag na isiksik. Fish on ulit mga master. Uy, kanuping. Ay hindi, snapper. Snapper na good size. Yan mga master, oh. Good size na snapper. Nakachempo, nakadali. Pangalawang isda dito sa area na to mga master. Yan. Magandang pangitain. Hagis ulit tayo.
panahon na active sila dito sa spot na to, pero sa ibang spot wala. Hindi pare-parehas mga master. Kaya madalas yan nung medyo mahina na sa casting. Oops, fish on. Uy, sayang, nakawala pa. Unhook. Kaya nung medyo humina sa casting mga master, lalo pag tuwing panahon ng kalma, ano tayo, sumisingit na tayo sa jigging para kahit pa paano. Oops, fish on, kumagat ulit siya. Iba to, mas maliit to, mas maganda yung hila nung kanina. Wala natin, bye bye. Sumisingit tayo sa jigging mga master, kasi syempre para dire-diretso pa din yung upload natin. Kasi kung aasa lang tayo sa casting, wala, hindi tayo makakapag-upload lagi. Tsaka kung pansin nyo mga master, pag kinagataan ako ng malaki, medyo malaki yung ikot ko sa sa drag natin or sa drag knob natin. Hindi kasi masyadong maigpit yung drag nito mga master pag naghahagis ako. Kumbaga katamtaman lang na mahila ng mga normal na size ng isda. Katulad nito, yung mga gantong size snubber natin, yung lang, yung saktong mahihila pa rin nila. Mahirap kasi mga master yung wala man lang allowance. Ginagawa ko lang yun pag talagang yung spot ay alanganin, pag yung masyadong maraming damo or bato na pag kagat nila ay isasabit nila. Ginagawa ko lang yung ganong style pag ganon, lalo pag naka light pataas na setup ako. Fish on, fish on, fish on. Light pataas na setup ako. Uy, lapu-lapu. Ganda yung size ng lapu-lapu. Mahaba. Keeper size na siya mga master. Haba yun. Tandang kalmaigit. Yung isang dangkal ko, sinukat ko tong dangkal ko mga master eh. Yung haba ng dangkal ko, ano siya eh, 8 mahigit, 8 inches mahigit. Kaya pag lumampas siya, pwede na. Yung haba niya pag lumampas na sa isang dangkal ko, pwede na. Or kung nasa isang dangkal at medyo magandang klaseng isda siya, or yung pangalan ito, mga kunwari mga kanuping or snapper, pwede na yun. Pero pag lapu-lapu, dapat isang dangkal mahigit ang kinukuha ko. Yun yung size na mini-maintain ko mga master. Para sa iba maliliit yon, maliliit pa yon, release pa yon sa iba. Pero para sa atin pwede nang i-keep yun. Para sa akin pwede nang i-keep yun. Sa iba naman, yung ganong size at mas mababa pang size or mas maikli pa, mas maliliit pa, kinukuha na. Hindi kasi tayo pare-parehas ng standard sa pagkuha ng isda mga master. Kumbaga respetuhan lang. Pero syempre panawagan pa rin natin sa mga kumukuha ng sobrang liliit, wag naman mga master. Kumbaga alam naman natin na kanya-kanya tayong paniniwala, kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayo ng pangangailangan, or kanya-kanya tayo ng standard sa size ng isda. Pero pag pansin nyo naman na medyo maliit talaga, wag din. Para pagbalik nyo sa spot, meron pa din. Nakaraan kasi mga master, may spot ako na pinupuntahan at napakaraming lapu-lapu talaga. Kung lapu-lapu lang,
magsasawa ka talaga. Kaso nga lang maliliit. Kumbaga hindi sila pasok sa ano, sa size para sa atin. Maliliit talaga, mas maliliit pa sa isang dangkal. Yung mga lapu-lapu. Sawa ka na lang sa strike. Nakukuha sila sa mga hanggang tuhod, hanggang bewang lang. Dito lang sila sa mismong hibasan. Hindi pong natutuyan pag low tide tapos hanggang bewang pag high tide. Doon lang sila mga master. Baga easy to get ba na isda, kasi halos kada hagis may kumakagat talaga. Hindi ko sila ano mga master, kumbaga pag kumagat panay release, halos lahat release talaga. Pinipili ko lang talaga yung pasok sa isang dangkal mahigit. Kaya kung pansin nyo, sobrang dalang ko yan magkuha ng honeycomb grouper. May isang video ako or mga dalawang video ako na napakaraming honeycomb grouper kong kinuha. Pero yun talaga mga master, pare-parehas yun. Halos pare-parehas talaga na napakahaba. Talagang mature size na sila. May spot din kaming ganun dati. Ngayon wala na din kasi napupuntahan kasi ng iba. Kung ano yung kumagat, lagay ka agad sa net or lagay sa tuhugan. Wala eh. Pag ganun kasi na pahabaan ng tuhugan, pahabaan ng may lalagay sa tuhugan, medyo alanganin ang spot pag ganun. Kumbaga ubusan talaga. Ubusan talaga ng isda pag ganun mga master. Noon yung spot na yon, kami palang nagpupunta doon. Madalas kami dalawa ni Sir Alan. Eh nung oops, fish on mga master. Snapper. Alright. Checkered snapper oh. Eh nung may mga nakapunta na mga master, tapos tinitira kahit yung mga ganong isda, mga ganon kalilit na isda, wala na. Hindi na kami bumalik mga master simula nun. Hindi na namin binalikan yung spot na yun. Yan po. Kasi kumbaga para sa akin nonsense na eh. Wala na eh. Kinuha na yung pati mga maliliit. Kung makikiagaw pa kami sa isda doon, wala na, lalong ubos. Pangatlong isda na natin mga master. Naidadaan lang sa kwento. Pag makikiagaw pa kami mga master, wala na, lalong ubos ang isda. Oops, fish on na naman. Aba. Maganda ito ah. Iba ito ah. Ibang klase ito ah. Ayan oh. Pang ihaw na isda. Yan po, triple tail wrasse. Nagpapasikat si Pudidimino mga master ah. Halos sunod-sunod dito sa mababaw lang. Yan po, triple tail. Ba't kaya yung mga isda dito may mga kagat yung buntot? Itong isang snapper may tapyas din yung buntot. Pang-apat. Pang-apat na huli. Papasikat si Pudidimino dito ah. Itong spot na to mga master, halos wala nang makuhang isda dito nakarang mga punta ko dito. Pero ano, low tide yun. Baga sobrang baba ng tubig.
Siguro yung mga isda nasa ano ba, medyo malalim-lalim. Ngayon kasi high tide siya eh. Pa high tide na. Kaya siguro papasok na rin yung isda dito sa gilid. Natsempuhan natin. Vision mga master. Sigaras. Sabi ko na nga abay, sigaras eh. So nakawala na siya. Wala pang release din siya mga master, maliit. Kaya shout out sa mga angler na ano, na kumbaga alam pa rin yung responsibilidad na mag-release ng mga sobrang liliit na isda. Shout out po sa inyong lahat mga master. Shout out dun sa mga nakasabayan kong mag-fishing nakaraan. Hindi ko naman sila nakasabayan mga master, kumbaga nauna ako. Tapos nung pauwi na ako, nadaanan ko sila. Ngayon nakipagkwentuhan saglit. Tinanong kung may huli na sila, ganun. Wala pa daw silang naikikip kasi puro maliliit yung mistrike sa kanila para i-release. Kaya shout out sa inyo mga sir. Mga nagre-release ng mga sobrang liliit na isda. Fish on. Oops, huwag mo isabit brother. Sinabit pa nyo, kakuha pa ata ng bato. Wala, nakabalagbag pala siya, kaya pala mahirap hilain. Yan po, wala natin. Pag maliliit pa kasi yung mga grouper mga master, kahit yung mga sobrang liliit na ng mga honeycomb grouper na yan, mga dwarf kasi talaga yan. Pag maliliit pa yan sila, mga 16 cm pababa, mga yan, mga babae yan, mga nangingitlog yan mga master. Kaya yan ang nagpaparami. Kaya yan yung kumbaga, yan yung iniiwasan nating makuha, yung mga maliliit. Kasi yan yung mga babae, yan yung mga nagpaparami sa, kasi yan yung mga nangingitlog. Kahit maliliit yan mga master, may mga bihod yan pag pansin nyo. Strike. Ayan. Kaya kung pansin nyo mga master, kung nakakuha kayo ng kahit nga mga master 16 cm ganyan, or lumampas pa sa 16 cm, maaaring babae pa rin yan sila. Pero base kasi sa Google, parang 16 cm yan, 16 cm babae pa yan sila. Pababa yun mga master, 16 cm pababa. Paglampas ng 16 cm, kadalasan lalaki na sila. May ganyan kasing mga isda, ganyan yung katangian na pag maliliit pa, fish on mga master. Pag maliliit pa, mga babae. Pag malalaki, mga lalaki, nagiging lalaki sila. Nagpapalit ng kasarian ba mga master. May mga ganong nature talaga ng isda, or may mga ganong species ng isda.
Di bali, ipa-flash ko dyan sa inyo mga master kung anong tawag doon sa ano na yon, cycle na yon, yung pagpapalit nila ng kasarian, or anong tawag doon sa katangian na yon. Yan, pakawalan natin. Bye bye. Nag-release na siya mag-isa. Sabi niya siguro tagal magsalita. Ipa-flash ko dyan mga master. Yan yung katangian ng mga grouper. Kaya madalas hindi ko kinukuha yung mga maliliit, yung mga 16 cm pababa. Kumukuha man ako kung talagang ano na siya, malaki na siya, medyo malaki na siya, goods na. Pag medyo maliliit, pakawala yan kasi nangingitlog yan. Na banggit ko na rin yun sa isang video ko, or maraming beses ko na rin nabanggit yun mga master, na ganun yung katangian ng mga honeycomb grouper. Isang beses nga may nag-comment walang ganun daw. Sabi niya, walang ganun. Pag babayang isda na pinanganak, babae talaga silang ng paglaki. Kaya sa isip-isip ko, okay, kung ayaw maniwala, ay di wala tayong magagawa doon, di ba? Kanya-kanya tayo ng paniniwala kanya-kanya tayo ng opinion. Basta yung sinasabi ko lang is baga nakabase yun sa ano, nakabase sa Google, nakabase sa pag-aaral. Kaya yun lang yung ano natin, nasasabi natin. Kasi hindi naman tayo nagsasabi ng invento mga master. Kumbaga may mga basehan pa rin tayo, may mga basehan yung mga sinasabi natin. Fish on. Isda to, isda mga master, isda. Hindi damo. Alright. Tiki. Kunin natin mga master yan. Sa mga matagal ko ng subscribers, tsaka lahat sa mga matagal ko ng ano, sa mga tagal nang nagnunood sa atin, alam nyo na kung anong gagawin natin sa tiki, or alam nyo na kung anong ginagawa natin sa tiki pag nakakuha tayo. Fish on ulit. Fish on ulit mga master. Dito lang sa mababaw. Yan mga master, ito yung sinasabi ko mga grouper na honeycomb grouper. Bye bye. Dito lang sa tabi kumagat mga master. Madalas yan sila dito lang sa mga ganto, mga hanggang tuhod pag gantong high tide. Dito na sila tumatabi, nanginginain. Tsaka madalas yan sila mga master pag yung spot hindi natutuyan pag low tide. May mga ganong spot may mga ganong area, kumbaga malalim siya. Kahit na sobrang laki ng low tide, hindi natutuyo. Kung may maiiwan hanggang tuhod or mga lampas, isang dangkal, ganyan yung naiiwan na tubig pag low tide. Yan, madalasan dyan yung mga honeycomb grouper. Pag nag high tide at gusto nyong makipaglaro sa mga honeycomb grouper, dyan lang yun sila. Pag nag high tide dyan, kain yun sila. Pero syempre depende pa rin sa spot mga master, kasi kadalasan yung mga spot na ganyan, yan din kadalasan ano maraming nagtitimbog or maraming naglalambat. Kaya pag maraming ganon sa inyo, yung mga naglalambat, ay wala, medyo tagilid, medyo langanin.
Sabagay ang mga hanim kong grouper hindi masyadong nakukuha sa ano, sa lambat. Kasi pag nagtimbog naman, tago lang yan sa bato. Hindi yan yung katulad sa mga ibang isda na pag may namulabog sa tubig, takbo or langoy, kaya nakukuha sila ng lambat. Fish on. Kanina ka pa umi-strike yan ah. Hindi niya nadali kaninang unang strike niya. Pinangalawahan pa nga. Yun oh. Medyo malaki-laki na to siya sa mga pinakawalan natin kanina. Apps, nakawala pa siya. Ikikip ko na sana mga master eh. Pero goods lang yun. Ayaw niya magpakuha eh, di ayaw niya. Huwag natin siyang pilitin. Ayan na po, at lumakas na naman ng hangin. Unpredictable talaga ang hangin ngayon. Nung nakaraang linggo mga master, last week, ngayong susunod na linggo na to, itong linggo na to, ano, kalma ito mga master. Ang ganda ng panahon sa forecast. Kung bakit ngayong dumating na yung linggo na to na napakalakas. Hindi kumalma mga master. Loko din eh. Hindi nasunod yung forecast. Tapos yung forecast lumalakas ng lumalakas. Pero may isang araw talaga, dalawang araw ata ngayong linggo na mahina talaga. Yung isang araw doon ay tapat na bakante tayo. Baka sakaling yun makapag fishing ulit tayo mga master. Baka sakaling yung araw na yun makapag ano tayo, makapag jigging kung may kasama. Kung wala di casting. Medyo unpredictable pa din kasi sa jigging ngayong ano na to mga master, panahon na to dito sa amin. Hindi pa masyadong maganda yung ano, kagat. Hindi ko lang alam sa ibang lugar dito sa amin, pero halos wala kasing nakakapag-jig. Napakadalang ng mga nakakapag-jig dito sa amin ngayon kasi ganito nga, pabigla-bigla yung ano, bigla-bigla yung panahon. Pagtanghali lumalakas. Fish on. Oops. Uy, malaki ah. Malaki mga master, lalabla. Malaki to ah. Parang barakuda. Sabi ko na nga ba eh, barakuda eh. Ganda ng size ng barakuda mga master. Yan o, dalawang dangkal. Nakachempo pa, nakachamba pa nga ng barakuda talaga oh. Pag strike nya magaan eh, kaya akala ko ano lang, yung grouper lang din, ay biglang umila. Bagay ganun kasi talaga kasi ang laban ng barakuda eh. Kasi bigla-biglang ano, biglang lumalakas. Yan mga master, ano na natin, putulin na natin yung hasang. Ayan. Tapos paduguin na natin para kahit na deads na siya,
Hindi siya basta-basta masisira. Hindi siya basta-basta mangangamoy. So ayan mga master, pasensya na kung medyo mababa yung kuha ng camera natin kanina. Simula nung pag-umpisa natin hanggang ngayon, nakailan na tayo, nakalimang piraso na tayong isda. Ngayon ko lang naalala na hindi ko nga pala naayos yung camera natin. Nag-intro kasi tayo kanina, di ba, nakapatong sa lapag yung ating camera, kaya medyo nakaangat yung or nakababa yung tutok. May basta linagay ko na lang sa ulo, hindi ko nga pala naayos, kaya yun medyo mababa yung kuha ng mga footage natin kanina. Yan, medyo naayos ko na. Buti na lang naka super view yung setting ng camera natin. Kasi pag naka super view mga master, ano siya malawak yung kuha niya, malawak yung sakop ng lens niya. Kahit medyo nakatutok siya sa baba, kuha pa rin yung bandang mga sa horizon natin, yung mga level yung mga naka-level sa horizon natin. Kaya kuha pa rin yung mga laban kanina. Medyo mababa nga lang. Hindi masyadong kita yung bend ng rod. Kaya kung napapansin nyo mga master, yung mga isda natin na nakuhuli, kala nyo maliliit or may iksi lang. Yung lens po kasi natin yung camera kasi natin naka super view, kaya kumbaga fish on, nagkakaroon siya ng fish eye effect. Grouper nagbibilog yung kuha mga master. May isang dangkal ka na ba? Wala pa mga master, wala pa siyang isang dangkal. Bye bye. Lumakas na naman yung hangin, lumakas na naman yung alon. Kung maghagis pa tayo na maghagis dito at wala namang i-strike, parang wala na rin mga master, magpapapagod na lang tayo dito. Kaya kung napapansin nyo mga master, madalas napakaaga ko umuwi, lalo pag may huli na ako. Uwian na yan, hindi ko na masyadong inaabuso yung spot, kasi sa isip-isip ko may mga susunod na araw pa naman tayong makakapag fishing, para fish on, para may maiwan pa sa spot natin ba. Fish on mga master, siniksik niya sa damo. Magaling to sana nandyan pa siya. Maganda-ganda yung size niya or maaaring grouper lang din, pero dinaan niya sa damo. Sa pagkakatanda ko, mababaw naman to may mga butas lang talaga. Yan thanks. Thanks. Grabe. Parang andyan pa siya. Andyan ka pa ba? Andyan pa nga. Kaya pala grabe makapagsabit mga master Yan nakapalagpag pala. Triple tail wrasse na maliit or floral wrasse.
Wala natin. Bye. So ayan mga master, uwian na ito. Medyo malakas na rin yung hangin niya. Hindi na tayo makapag-agis ng paharap. Dito na tayo nag-agis sa gilid. Tapos may butas na kasi yan dito. Pwede pa rin naman natin yan tawirin, kaso hindi na ako tumawid. Sa susunod na fishing lang natin yan puntahan yung sa kabila. May tao din kasi doon, baka nagkakas or baka lalambat mga master. Fishing, nakadagdag pa tayo ng isang lapu-lapu kanina. Itong piraso din yung nahuli natin lahat. Oops, kanang throttle shake. Itong piraso kasama itong tiki. Ito may barakuda tayo na medyo maganda-ganda yung size. Ito yung gamit natin, no? Yung signature lure natin, yan. Signature lure. Yan. Ito DVD Mino 5. Panglima na to mga master. May may 1, 2, 3, 4, 5. Yan, available po kay Raiden Tackle Store ito. So ayun, maraming salamat po sa inyong panonood mga master. Hanggang sa muli, this is Prince Pudidi Fishing. Ingat ang lahat, fish on, God bless.